So yun na nga, magandang araw dyan sa mga taga Davao City at mga taga Mindanao, Visayas and Luzon, no? So gusto ko lang i-flex ko sa inyo or ipakita ko sa inyo live, or ibig sabihin na malapitan, no? Personal itong 10 unit ng bus galing sa China ito, no? Yutong Company. So ito ay 12 meter long, no? Ang kanyang haba ay mataas siya. Mataas pa yata to sa mga ganyan yan, no? Mga Mindanao Stars. So lowered siya, so ibig sabihin pang syudad, no? Pang city type na mga buses. Although meron tayong mga lowered buses sa Davao City na nananakbo or sa within the metropolitan of Davao. Yun yung Mati City na biyahe na kulay pula na LCI company. So ibig sabihin dalawa na yung makikita nating mga lowered buses dito sa Davao region. So ito siya ay 10 unit. Kakarating niya lang ng 14, no? October 14, straight from China, of course, no? So meron na tayong dito mga taga Davao, kahit paano ang purpose ko nito ay meron na tayong parang pang alternative or ano ba tawag diyan, pang dagdag, no? Or kahit paano maiibsan ng konti yung natin problema during peak hour dito sa ating syudad na pahirapan talaga sa pagsakay. So peak hour ho natin like in the morning of 5:30 AM to 7:30 AM, no? Tapos sa gabi naman alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So yun po yung peak hour ho natin na sadyang awang-awa ho tayo talaga, no? Sa mga estudyante natin, sa ating mga empleyado na pauwi ng bahay nila. Panigurado ilang ang dami na siguro or ilang beses na siguro na nalilipasan ng gutom itong mga kababayan natin, mga Davaoenos, no? Na syempre di naman lahat ng estudyante at empleyado ay mayroong extra pera para pambili ng maraming snacks sa hapon para hindi sila magutom kinahaponan, kinagabihan, no? So iba talaga dyan, tanghalian tapos merienda sa alas 3 tas hapunan na ulit, no? Alas 7, alas 8. Pero dahil nga sa traffic, dahil nga sa maliban sa traffic ay kakulangan din ng sasakyan ng mga public jeepney natin. Since phasing out or phase out na kasi yung ibang mga sasakyan, mga public jeep natin sa Davao City due to or in preparation, no? Para sa ating Davao bus system na kahit pa nasabihin natin na antala man siya, hindi man siya pinunduhan ng ating gobyernong BBM ngayon, at least andyan pa rin siya, no? Hindi siya mawawala kasi kumbaga ang dami na nating na-invest dyan na pera, no? Ang dami ng mga nagastos, no? So pagpagawa pa lang ng mga bus stops, no? Pagpagawa ng mga plannings, lahat-lahat, no? Yung mga nakapirma para makatanggap ng ang tawag dyan parang back pay, ano ba tawag dyan, basta 80,000 as far as I know, ha? Yung mga driver ng mga jeepney and operators at saka yung mga kahit yung mga conductors at saka yung mga barkers, no? May matatanggap po yan sila na kaunting halaga kahit paano, no? Tapos maliban doon sa matatanggap nilang maliit na halaga ay meron din ho silang tawag nito, parang sila yung priority na makapagmaneho sa mga bus system ho natin. So ibig sabihin ho niyan, ito hong nakita nating modernong buses na ito galing China ay hindi ito parte siya, kasama siya sa proyekto na Davao bus system, pero hindi ito yung talagang pinaka hitsura, no? Ng bus na yon, no? Sa Davao bus system na yon. High priority bus, HPBS rather, no? So hindi ito talaga yung pinaka mismo or yung pinaka-actual na buses na gagamitin sa high priority bus system, no? So yun ay dihamak na mas moderno, dihamak na mas high-end, mas high-tech, gano'n, no? Kasi nga meron siyang tracking device, meron siyang GPS, gano'n, no? So Davao City ang pinakaunang magkakaroon ng gano'n dito sa Pilipinas, and pwede nga rin Davao lang talaga magkakaroon ng gano'n kasi di naman talaga gano'n ka the best, no? Yung leadership ng ibang yung efforts ng ibang cities within the Philippines, no? So kahit nga sa Quezon City, kahit pa meron silang mga modernong buses din bago, actually yung buses sa Quezon City as far as I know, nung huli kong kita like 2024 last year, hindi naman ganito kaganda, hindi ganito kamoderno yung free rides na buses ng Quezon City. So lang siya, regular lang siya ng mga buses kagaya nito, mga ganyan. So ito siya, malapitan ho natin na tinignan ngayon, pinakita ho sa inyo. Ang ganda tignan. So maliban sa maganda, moderno, bago, ito ay libre lang na masakyan ng ating mga kababayang mga taga Davao. So yun ang bali magbubunyi tayo mga taga Davao City kasi itong ating butihing mayor, no? Matalino, magaling, matapang, effective, very working hard, no? Itong mayor natin na kahit bagito pa sa larangan ng politika, parang 6 years or 9 years pa lang yata siya kasi vice mayor for 3 years, tapos mayor for 3 years, tapos
ayun no, magna 9 years pa lang as far as I know no, so far no, magna 9 years pa lang itong si Mayor Basti Duterte na maglingkod sa Davao City. Pero kita nyo naman yung kanyang effort no. Meron din siyang tinatawag na initiative. Oo, puso at utak talaga ginagamit niya para mag-leader no, maging leader sa Davao City. So ito kasi ano to ha, sa mga nagsasabi diyan na gawa daw to ni BBM, ito ay pondo daw niya ng national funds. Actually hindi ito national funds. Ito ay galing sa local funds no. So ito ay galing sa Davao City na pera natin. So ibig sabihin mga Davaoenos, this is where our taxes go no. So napakasulit talagang hindi tayo masisisi. So ang ginawa nitong ano si Mayor Basti Duterte nga no, na hindi na siya nag-antay para dun sa high priority bus system or tawagin tayong Davao bus system na maaprubahan ni PBBM ang budget para doon no, or ponduhan kasi nalagay yun sa ano sa list priority na project. So ang ginawa ni Mayor Basti, ito na, nag-order talaga siya no, nag-order siya no, bumili siya. I mean hindi siya, I mean siya kasi siya ang mayor no. So bumili tayo. So bilang leader no ng Davao, so ano siya, nagpasya talaga siya na kunin ang budget no or gagastusin ang pondo natin sa Davao City at ibili ng mga buses kasi napakahalaga talaga, very essential ang sasakyan ho natin during peak hour. So ayan, good job Mayor Basti Duterte no. So talagang the best ka. Napakalaki ng sapatos no na i-fill in mo, sapatos na naiwan ni Tatay Digong and BP Sara Duterte para i-fill in mo ang iyong mga paa. Pero ito mo, pinatunayan mo meron kang sariling ano no, sariling diskarte din, initiative. So hindi mo na inantay yung proyekto na matapos yung bus system or yung ano high priority bus system. Kaya ito na, bumili ka na no ng buses. Maraming thank you. So yun ang ano, yun ang leader. Hindi na kailangan ng ano no, hindi na kailangan usigin, hindi na kailangan na magwilga ang mga tao, hindi na kailangan manawagan ang mga tao. So ikaw na mismo through your ano no, talagang that's what we called initiative nga no. So galing as a mayor, talagang pinatunayan mo na karapat-dapat ka na maging leader ng mga taga Davao. Nakakatuwa ano, di ba? Sarap manirahan sa isang lugar, isang syudad na malalaman mong pinaka-welfare, ang pinaka-welfare ng mga mamamayan ng constituents talaga yung iniisip first hand ng mayor. Ayun, galing yung mga taga Davao. Proud, very proud and honor na maging Davaoenyo. Kasi nga marunong kaming pumili ng kandidato. Oo, sabihin nyo na may marami kasi nasasabi dyan na ang Davao City daw ginagawang negosyo ng mga Duterte. Hindi naman siguro kasi ano yan kagustuhan namin yung mga taga Davao na sila yung mamuno dito. Marami namang mga kumukontrat, kumakalaban no. Example sino yun? Si Ilyas ba yun? No? So nung huli, di naman nanalo. Si Carlo Nograles, di ba? Grabe yung ano nun, grabe yung machinery, billions of pesos lang naman ang kanyang binitawang pera dito in the form of AKAP, AIX, TUPAD at kung ano pa. May Tingo Party List pa yan no, na kasabay no, yung mga tropa ni Martin Romualdez. Pero look at them, di ba? Tae sila no, hindi sila nanalo dito sa Davao City. Ang layo ng ano, agwat. Okay lang sana kung 10,000, 20,000 ang ano, ang difference, hindi no. So 1,020,000, 1,080,000 ang electorate ng Davao City. So syempre hindi naman lahat boboto no. So meron tayong para siguro mga nag-cast ng votes no, nasa mga 900,000 mahigit. So ang nakuha ni Tatay Digong is 800,000, samantalang itong si Carlo Nograles nasa 60,000 lang yata, hindi man lang umabot ng 100,000. So sa mga nasasabi dyan na ang mga taga Davao ay inuoto ng mga Duterte, hindi kami inuoto ng mga Duterte. Ano kami dito? Teamwork no. So hinahalal namin ng mga Duterte, pinili namin sila palagi-lagi. Ito naman yung ginawa nilang ano, in response no sa aming pagsuporta sa kanila. So we move as one, we work as one, we live as one as Davaoenyo. Kaya nga nakatuwa na ano, gustong-gusto ko no, ako mismo sa sarili ko personally, I'm glad and I'm the most happy person talaga once na mag-separate ang Davao City sa government of Philippines. Ibig sabihin magkakaroon kami ng sariling republika ng Davao City kasi sureball na aarangkada kami, aangat kami no, mag-i-skyrocket ang pag-asenso ng Davao City to the moon. Oo, walang makapigil. Lampasan pa nga siguro namin yung Singapore pag nagkataon. Kasi ang Singapore, pagkakaalam natin, wala naman talaga silang mga natural resources, or ibig sabihin, wala silang mga mountainous areas. Ibig sabihin, puro sila mga buildings, high-rise buildings, no? Mga commercial
mga gano'n, no? So tayo sa Davao, kompleto tayo. Ano tayo, mekos-mekos tayo dito. Meron tayong mga farmlands, meron tayong mga mountains, meron tayong mga meron tayong seawalls, di ba? I mean, seashores, shorelines, meron tayong coastals, meron tayong oceans, meron tayong mountains, di ba? Meron tayong rivers. So ang dami nating mga resources sa Davao City. So ibig sabihin ho niyan, kaya nating lagpasan ang Singapore if ever, no? Kung maghiwalay man tayo sa Pilipinas. Totoo yan, no? Sa mga taga Davao, kaya namin yung lagpasan ang Singapore kasi nga completos recados kami dito under the watch or management of the Duterte family. So confident kami dyan kasi kita nyo naman, no? Bilong pa nga kami, ha? Sako pa kami ng basura, walang kwenta na sistema ng Pilipinas na napakakurakot, pero kaya naming mag elevate, no? Kaya naming mag level up, oo, sa ibang mga syudad, kaya naming mag excel, di ba? Oo, excel. Basta kaya namin ma-excel, oo, sa ibang mga syudad sa Pilipinas. So look at Davao City, nasa kami, red spot, di ba? Ang Mindanao is nasa yan, parang red spot, dangerous place to visit daw, no? Ang Mindanao, like you can go to Philippines, is a safe place to visit or safe country to visit except Mindanao. So despite ng aming geography na nasa Mindanao kami, red spot, pero kita nyo naman, no, Davao City still kicking. So we're the richest city in the Mindanao Island. Actually, in the whole Visayas and Mindanao, no, so Davao City is the richest city. Tapos number 5 naman kami sa buong Pilipinas. So kahilira lang naman namin sa Magic 5 ang Quezon City, Makati City, City of Manila, Taguig, and then Davao City. So ganyan kalupit ang mga Duterte. Hindi yan sabihin natin walang kumbaga, basta the best ang Duterte. Oo. Hindi na nila kailangan sabihin na ganito kami sa Davao, sana ganito sa Pilipinas, just like what Binay did, no, nung election campaign niya talaga. Ganito kami kayaman sa Makati, sana ganito din sa buong Pilipinas. So kundi kami na ang nasasabing mga taga Davao na ganito kami sa Davao City. Kaya wish namin mga taga Davao, since Pilipino din kami, mahalin namin ang mga kababayan nating mga Pilipino all over the Philippines, all over the world. Gusto rin naming matikman ninyo sana ang kaginhawaan, no? Kaginhawaan means yung feeling ba, na sarap sa feeling na meron tayong mararamdaman na gobyerno na nagtatrabaho, gobyerno na talagang efficient and effective. Kumbaga hindi nasasayang yung buwis natin at yung boto natin para sa kanila kasi they're working hard for it. So yun lang siguro, no? Ang dami natin na pag-usapan, dami kong napagkwentuhan, dami kong na-brought up ng mga topic na kung ano na lang anything under the sun. Pero balik tayo dito, ito yung natin, pinaka topic, no? So Davao City, disiplinado. Davaoenyo, disiplinado. So ito yung 10 unit ng modern bus system namin dito sa Davao City. And of course, dahil to, no, parang update na din. Ito ibubuksan or magagamit ho ito, mag-ooperate ho ito by mid, ano ba tawag dyan? Basta sa kalagitnaan ng November. So it would be November 8 or November 15, 16, gano'n, no? So sa kalagitnaan ng November. So sana mas papaaga pa, no? Although hindi natin alam kung bakit, kasi wala naman tayong nakakausap na mga taga CTTE mo, taga LTO, taga LTFRB o kung sino man ang departamento dito sa Davao City na mayroong responsible or mayroong kinalaman or namamahala sa ating transportation system dito sa Davao City. Kaya ito lang akin is kumbaga haka-haka lang na bakit kaya ito hindi pa mabubuksan ngayon, bukas o sunod na araw, no? October pa ngayon, October 16, 17, 18, 19, 20, bakit aantayin pa yung November? So ibig sabihin baka magkakaroon pa sila ng exercise or simulation o ano man tawag dyan. Pero simulation, di ba, para yun I don't know, ano ibig sabihin ng simulation? Pagkakalago sa simulation, computerized yan, hindi talaga siya actual na bus unit na sasakyan. Pero gayon pa man, yan ang aking expectation na baka ito i-road test muna ng ating mga piling driver sa Davao City, no? So sino kaya yung mga the lucky chosen 10 drivers, no, na pinaka first ever na makapag-operate itong ating modern buses na Yotong unit, 12 meter long, lowered, pang syudad talaga siya, libreng sakay, no? So sino kaya sila? So abangan ho natin yan, no? Napakabilis ho ninyo. And sino kaya ang pinakaunang pasaherong makasakay nito na libre? So abangan ho natin yan. Nakakatuwa, no?